Sa mundo natin ngayon, kapag ang bahay mo umabot ng 3 dekada, ang tawag na agad dyan, luma na. Kapag may bitak sa pader, may tulo sa bubong at yung pintura parang naiwan sa panahon ni Mang Kepweng, automatic renovation na. Pero sa episode na to, pag-uusapan natin ang mga gusali at istruktura sa mundo na hindi lang basta luma. Ito yung mga building na sobrang tanda, mga templo, fortress, lungsod, piramid at batong pinatong ng mga sinaunang tao. Habang tayo ngayon, hirap na hirap mag-assemble ng kabinet na may manual. Ito ang top 15 pinakamatandang gusali sa mundo. Göbekli Tepe, ang temple na nagpasabog sa history books. Akala ng mga historian noon, alam na nila ang kwento ng tao. Una raw, nagsettle ang tao, tapos natuto magtanim, tapos gumawa ng village, tapos saka lang gumawa ng templo. Simple, di ba? Kaso noong 1994, biglang may nadiskubre sa rural Turkey na parang sumigaw sa buong akademya ng boss, mali yata timeline nyo. Ito ang Göbekli Tepe, isang ancient site na may dambuhalang stone pillars na may ukit ng mga hayop at nung na-carbon date nila, ayun na, 10th millennium BCE. Ibig sabihin sobrang tanda nito. Kahit kalendar noon, baka naka-demo version pa lang. Ang mas malupit, ang mga gumawa nito hindi pa raw fully settled farmers. Semi-nomadic hunters pa sila. Mga taong gala pa, nangangaso pa. Pero somehow nakagawa ng temple complex na parang project ng ancient engineering department. Kaya ngayon nagkakamot ng ulo ang mga scholar. Paano sila nakagawa ng ganito? Para siyang kapitbahay mo nagpapalaki ng itlog sa kanto pero biglang may 3-story house at swimming pool. Walang makapagpaliwanag ng buo. Sino sila? Ano sinasamba nila? Paano nila binuhat ang mga batong to? Hanggang ngayon, misteryo pa rin. At minsan, yun ang pinakaastig sa history. Hindi lahat may sagot. Masada, fortress sa tuktok ng bangin. Kung may isang bagay na paborito ng mga sinaunang civilization, ito ay fortress. Bakit? Dahil noon kapag wala kang pader, gate at mataas na pwesto, parang naglagay ka lang ng signboard na pasok mga kalaban, libreng sakop. At isa sa pinakamatinding fortress sa mundo ay ang Masada. Nasa taas ito ng bangin, tinatanaw ang Judean Desert at Dead Sea. Yung view dito pang postcard, pero yung kasaysayan pang trauma. Ginawa ito bilang palace fortress ni King Herod na namuno mula 37 BCE hanggang 4 BCE. Imagine mo sa taas ng cliff, may palace, may bathhouse, may swimming pool pa. Noong panahon na wala pang grab, wala pang elevator, wala pang construction crane, may swimming pool sa bundok. Pero hindi lang ganda ang kwento ng Masada. Dito rin nangyari ang isa sa pinakamabigat na lastan sa kasaysayan. Nang kinugkob sila ng mga Romano, pinili raw ng Jewish rebels ang kamatayan kaysa maging alipin. Brutal, mabigat, nakakakilabot. Ito ay paalala na may mga lugar sa mundo na hindi lang bato ang natira, kundi mga kwento ng tapang, desperasyon at desisyong wala ng atrasan. Karnak, temple complex na 2,000 years ginawa. Pag Egypt ang usapan, automatic may feeling na may mummies, pharaohs, pyramids at mga curse na ayaw mong subukan. Pero bukod sa pyramids, nandyan ang Karnak Temple Complex. At hindi ito simpleng temple, napakalaki. May temples, shrines, sanctuaries at dambuhalang columns na parang ginawa para pamukha sa tao na maliit lang tayo sa universe. Ang mas matindi, 2,000 years itong ginawa. Ibig sabihin yung unang nagtrabaho dito, hindi nakita ang finished product, pati apo ng apo niya, hindi pa rin tapos. Parang government project pero ancient Egyptian version. Bawat pharaoh na dumaan may dinagdag. At syempre may famous stone scarab din dito. Sabi nila
Kapag inikutan mo raw ito ng 7 beses, swerte ka sa love life. Kaya kung single ka pa rin hanggang ngayon, baka hindi ka malas. Baka kulang ka lang sa ikot. The Coliseum, ancient arena ng basagan ng muka. Ito na siguro ang pinaka-iconic na ancient stadium sa mundo. Kung ngayon may basketball arena, concert venue at MMA cage, noon may Coliseum. Pero dito, hindi lang cheer ang maririnig mo. Dito may gladiator fights, may animal fights, may public violence na legal at may ticket. Binuksan ito noong AD 80 at kaya nitong magpaupo ng around 50,000 people. Sa panahon ngayon, impressive na yon. Pero isipin mo, ginawa nila ito halos 2,000 years ago. Tower of Jericho, unang stone building na parang ancient mystery box. Ang Tower of Jericho ay isa sa pinakamatandang structure sa mundo mula pa noong mga 8,000 BCE. 28 feet lang ang taas nito. Kung ikukumpara mo sa modern buildings, parang maliit lang. Pero syempre, huwag maliitin. Dahil noong panahon na yon, ang paggawa ng stone tower ay di ganon kasimple. Wala silang backhoe, wala silang cement mixer, wala silang engineer na may hard hat at kape sa umaga. Pero nakagawa sila ng tower. Hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado ang mga expert kung para saan ito. Parang ang Tower of Jericho ay ancient version ng kapitbahay mong may ginagawa sa bakuran pero ayaw sabihin kung ano. At hanggang ngayon, ang sagot ay naiwan sa mga taong gumawa nito halos 10,000 years ago. Çatalhöyük, ang sinaunang city na mas malinis pa sa ilang modern subdivision. Noong 1958 nadiskubre ang Çatalhöyük, isang ancient city complex sa Turkey. At hindi ito maliit na barangay lang. Posibleng may around 10,000 residents dito. Mga bahay nila dikit-dikit. Ang nakakatawa rito, mukhang marunong silang maglinis. Maraming bahay ang nakita na parang maayos at hindi sobrang puno ng basura. Kaya nakakahiya sa ibang modern city ngayon. 7,000 BCE pa lang, may disiplina na sila sa kalat. Pero kakaiba rin ang setup. Halos puro domestic spaces. Walang obvious marketplace, walang commercial center, walang sari-sari store sa kanto. Kung may bibilhin ka, baka kailangan mo pang kumatok sa bubong ng kapitbahay. May mga figurines, animal art, goddess images, cave-style paintings at human remains na inilibing sa ilalim ng floors o sa ilalim ng bahay. Kaya kung natatakot ka matulog sa bahay na may creepy history, isipin mo na lang sila noon. Literal may ninuno sa ilalim ng sala. Knossos, palas ng Minotaur at ancient Greek chismis. Kung mahilig ka sa Greek myths, kilala mo ang mga kwento ng Minotaur, Labyrinth, King Minos at Theseus. At ang setting ng marami sa mga kwentong ito, Knossos sa Crete. Ang mga guho nito ay may roots na umaabot around 7,000 BCE. Dito raw nakabase ang kwento ng Labyrinth, yung maze na ginawa ni Daedalus para ikulong ang Minotaur, half man, half bull. Parang ancient Greek version ng may problema sa bahay pero ayaw pag-usapan ng pamilya. Noong 1450 BCE, nawasak ang palace at iniwan ang lugar. Matagal ito naging parang alamat lang. Hanggang noong 1900s may Englishman na bumili ng lupa malapit sa Crete. Dahil gusto niyang hanapin kung totoo ba si King Minos. At pagkatapos ng mga taon ng pag-ukay, ayun na, mga patong-patong na mga guho ng palasyo. Ngayon, milyon-milyon ang bumibisita taon-taon. Dati kwentong kutsero lang, ngayon, tourist attraction na. Mohenjo-daro, ancient city na may drainage habang tayo baha pa rin. Isa sa pinaka-impressive na ancient cities sa mundo ang Mohenjo-daro. Nasa Indus Valley Civilization ito at built around 2,500 BCE. Ang pangalan nito ibig sabihin Mount of the Dead Men. Ang mas matindi, hindi ito primitive na city. May grid layout ang streets, may baked brick buildings, may sophisticated drainage, may covered sewer system,
may mga paliguan. Ancient city ito pero may urban planning. Samantalang sa ibang lugar ngayon, konting ulan lang may libreng swimming pool sa kalsada. Ang Mohenjo-daro ay may humigit kumulang 40,000 katao at sumasaklaw sa humigit kumulang 750 hektarya. Pero ang misteryo, walang obvious palace, walang dambuhalang temple, walang monument sa ruler. Kaya palaisipan pa rin kung paano sila pinamunuan. Baka organized sila, baka community-based, baka may leader pero ayaw mag-flex. Pagkatapos nung bandang 1900s BCE, nag-decline ang city at eventually iniwan. Hindi pa sigurado kung bakit, pero posible na dahil natuyo o nagbago ang major river system. Sa madaling salita, kahit gaano ka-advance ang city mo, kapag kalikasan ng sumingil, wala kang magagawa. Skara Brae, stone village na nabuhay sa bagyo, hangin at panahon. Sa Orkney Island, Scotland, makikita ang Skara Brae, isa sa best preserved Neolithic settlement sa buong mundo. Imagine mo stone houses from around 3,700 BCE to 2,800 BCE. Pero may walls, benches, partitions at doorways pa ring recognizable. Ito yung bahay na kahit ilang libong taon na, mas matibay pa sa ibang bagong gawa na bahay, na after one rainy season, may warranty claim na. Na-discover ito dahil sa sea erosion, tinanggal ng kalikasan ng buhangin, tapos lumabas ang ancient structures. Ang mga bahay dito magkakatabi at connected, simple, solid, practical. Hindi man glamorous pero functional at sa mundong punong-puno ng over-design ngayon, minsan nakakabilib isipin na noong unang panahon, marunong silang gumawa ng bahay na tatagal ng libu-libong taon. Dholavira, ancient city na may billboard bago pa nagka-EDSA ads. Sa India makikita ang Dholavira, isang 500 years old port city sa Great Run of Kutch. At hindi ito basta lumang city, may step wells, may reservoirs, may streets, may houses, may jewelry workshop. At may isa pang discovery na sobrang astig, posibleng oldest billboards sa mundo. May malaking signboard na may 10 symbols gawa sa puting gypsum. Dahil puti at reflective ang gypsum, posibleng kitang-kita ito kahit gabi kapag natamaan ng torchlight. Parang ancient LED signage, pero bato ang technology. Ang tanong, ano ang nakasulat? Welcome to Dholavira? Entrance this way? Pangalan ng mayor? O baka bawal umihi dito? Hindi pa rin alam, pero malinaw na organize ang city. At kung may signboard sila noon, ibig sabihin marunong na silang mag-isip ng public communication. Ilang libong taon na nakalipas, may signage na sila. Samantalang ngayon may malaking no parking, pero may nakapark pa rin sa harap. Step Pyramid of Djoser, prototype ng Pyramid Flex ng Egypt. Bago pa man naging superstar ang Great Pyramid of Giza, nauna muna ang Step Pyramid of Djoser sa Saqqara, Egypt. Ginawa sa pagitan ng 2630 BCE at 2611 BCE. Ito ang isa sa pinakamatandang intact large-scale stone monument sa mundo. May taas itong 197 feet. Ginawa ito bilang libingan ni Pharaoh Djoser. Ang pyramid na ito parang unang malaking boss move ng Egypt sa stone construction. Dito nagsimula yung idea na bakit tayo gagawa ng simpleng libingan kung pwede namang gawing dambuhalang monument na kita mula sa malayo. May courtyards, may temples, chapels, walls, holsters, tunnels, corridors, lahat nandyan. Ang libingan mismo may complicated tunnel system, posibleng para lituhin ang mga looter. Kumbaga, ancient anti-theft system. Walang CCTV pero may maze na pangbuwiset. At kahit nasira ang ilang bahagi sa paglipas ng panahon, nananatili itong proof na ang Egyptians noon ay hindi lang builders. Sila ay masters ng scale, symbol at drama. Sechin Complex, walls na parang ancient brutal crime scene. Sa Peru, may ancient site na hindi mo basta-basta tatawaging peaceful. Ang Sechin Complex ay kilala sa wall carvings na sobrang graphic. Hindi ito yung relaxing museum art na pang family tour. Mula pa noong mga 1500 BCE,
Maraming theory kung ano ang meaning nito. Battle scenes ba? Medical o anatomical study? O brutal rebellion laban sa ruling class? Walang kasiguraduhan. Pero isang bagay ang malinaw, hindi soft ang vibe dito. Noong bandang 800 BCE, iniwan na ang lugar. Nabaon at nakalimutan hanggang madiskubre ulit noong 1937. At hanggang ngayon, kapag nakita mo ang carvings, ramdam mo na may madilim na kwento rito. Hindi lang natin alam kung gaano kadilim. The Great Pyramid of Giza. Monumento ng paano nila ginawa yan. Hindi kompleto ang listahan kung wala ang Great Pyramid of Giza. Kahit ilang beses mo na itong nakita sa picture, iba pa rin kapag iniisip mo kung paano ito ginawa thousands of years ago. Itinayo noong bandang 2550 BCE, noong ika-4 na dinastiya ng Ehipto. Ang pyramids ay ginawa bilang resting places ng pharaohs. Pero ang tanong ng lahat, paano? Paano nila binuhat ang blocks? Paano nila na-align ng ganon ka-precise? Paano nila nagawa ito nang walang modern machines? May nagsasabing slaves, may nagsasabing skilled workers, may nagsasabing aliens. Siyempre, kapag hindi ma-explain, aliens agad. Pero kahit ano pa ang theory mo, hindi mo pwedeng i-deny na ito ay isa sa pinakamatinding architectural flex sa history. Temple of Garni, Roman-style temple na nilindol pero bumalik. Sa Armenia makikita ang Temple of Garni, isang Greco-Roman style temple na itinayo noong 1st century AD. Ito raw ay konektado sa worship of Helios, the sun god. At gets naman natin kung bakit maraming ancient culture ang sumamba sa araw. Dahil kung wala ang araw, wala tayong buhay, walang tanim, walang init, walang drying ng labada. Ginawa mula sa basalt, kakaiba ang temple na ito kumpara sa karamihan ng Greco-Roman temples. Pero noong 1679, nilindol ito. Wasak. For around 300 years, mga guho lang siya. Parang bahay na iniwan matapos mag-away ang mag-asawa. Pero historical version. Hanggang sa na-reconstruct ito noong 1970s. Ngayon, hindi na siya active place of worship, pero powerful reminder pa rin siya ng ancient engineering at cultural influence ng Roman world. At sa number 1, punta tayo sa Malta. Ang Temples of Gigantia sa Gozo Island ay around 5,500 years old. At ayon sa legend, itinayo raw ito ng mga higante. Kaya nga Gigantia, connected sa idea ng giants. Dahil sa laki ng bato, madaling isipin ng sinaunang tao, hindi tao gumawa nito. Siguro, higante. Kasi kahit ngayon, kapag may nakita tayong sobrang laki at imposibleng buhatin, ang unang reaksyon natin, sino ang gumawa nito? Naniniwala ang maraming scholar na ginagamit ang mga templo para sa mga ritual. Posibleng may kinalaman sa mga hayop at mga ritual ng fertilidad. May figurines, statues at cultural remains na nakita sa site. Ngayon, UNESCO World Heritage Site na ito. At kahit hindi natin alam ang buong katotohanan, malinaw na ang Gigantia ay hindi lang ordinaryong mga guho. Ito ay paalala ng ancient humans kahit walang modern tools ay may imagination, organization, faith at lakas ng loob gumawa ng bagay na mas matagal pa ang buhay kaysa sa maraming bansa ngayon. Kung higante man ang gumawa o hindi, isang bagay ang sigurado. Yung effort nila, giant level talaga. At yan ang 15 pinakamatatandang gusali at istruktura sa mundo. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng documentary, like, share, subscribe. Dahil dito sa Tito Jones TV, ang history hindi boring. Shout out, Wilfredo de la Corte, Dindo Sadia, Ernesto Payopay from Manito, Albay, Johannes Bacapa, Dator family from Batangas City, Leonilio Tan from Valenzuela City, Robin Buhi na nasa Brunei, at kay Edgar Rodriguez from Catanzaro, Italy. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.